Kung magkataon, ay isang halimaw na Kai Sotto ang papasok sa NBA this year. Siya na kaya ang hinahanap ng mga NBA teams na pwedeng pangtapat kay Vic Wembanyama? Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan, ay pakisubscribe po ng ating channel. Milyon-milyon po kasi kayong suki sa ating mga videos sa loob ng 3 taon, pero hindi pa nakapag-subscribe. Kaya, click na. So, balikan natin ang ating tanong kung si Kai Sotto na ba ang hinahanap ng mga NBA teams na pantapat kay Wemby. Well, kung sa height ang usapan, ay siguradong merong physical attributes si Kai na makamatch up kay Vic Wembanyama. Ang tanong, kaya bang bantayan ni Kai si Victor Wembanyama? Well, in terms of speed and quickness, ay di hamak na mas mabilis talaga si Vic Wembanyama. Pero with a good team defense, ay malaking tulong si Kai na makontain si Wemby. It's not everyday kasi na merong makakatapat si Victor Wembanyama na kasing tangkad niya na mabilis rin ang mga galaw. Well, hindi man siguro totally ma-stop ni Kai si Wemby, pero for sure, pahihirapan rin ni Kai itong si Wemby. Pwedeng si Kai ang magiging kryptonite ni Wemby sa NBA. At dahil napakataas ng basketball IQ ni Kai Sotto, at mas lumalabas ang kanyang galing kapag ang nakakatapat niya ay ang mga players na meron ng pangalan, ay walang duda na magiging isang mahalagang defender si Kai kay Victor Wembanyama. Ang tanong, kaya bang bantayan ni Vic Wembanyama si Kai Sotto? Well, I think dito magkaproblema si Vic Wembanyama dahil manipis pa ang kanyang katawan, samantala ang ating idol ay lumalakas na at bumibigat pa. Si Wemby ay nasa 210 pounds lamang, samantala si Kai ay nasa 250 pounds na. And looking at sa disparity sa kanilang timbang, ay napakalaking advantage ito ni Kai pagdating sa low block. Pwede kasing ibuli ni Kai si Wemby sa ilalim. Isa na kasing halimaw si Kai ngayong lumalakas na ang kanyang katawan. Ito ngayon ang pinakamalaking advantage ni Kai. At ang mga binubuhat na bakal ni Kai ay nag-level up na rin. Isang patunay na lumalakas na talaga siya, and I doubt kung kakayanin ni Wemby na isang 210-pounder, ang katulad ni Kai na isang 250-pounder na. And in terms of low post moves, ay tila mas maraming mga insane moves itong si Kai, pero ang advantage naman ni Wemby ay ang kanyang insane dribbling skill. Pero siguradong mahirapan si Wemby sa kanyang mga jump shot over Kai dahil napakatangkad rin itong si Kai. Siguradong mag-iiba ang trajectory ng mga bitaw ni Wemby sa tres. Potentially ay isa si Kai sa pwedeng magpapahirap ni Wemby sa NBA. Well, I am not saying na mas magaling pa ang ating idol over Wemby, pero meron kasing physical attributes si Kai na wala sa karamihang mga NBA players. And you cannot underestimate the skills of Kai dahil he is insanely skilled. At napatunayan na ni Kai ang kanyang skills hindi sa college level or sa mga amateur leagues, kundi sa mga tough leagues like the NBL Australia na kilala bilang pinaka-physical na liga sa buong mundo, at ang Japan B-League na kinonsider naman ni Kai na mas physical pa sa NBL Australia. With the experience of Kai Sotto playing 4 seasons of high-quality professional basketball, ay hindi na maninibago si Kai sa level ng NBA. At ito ang nagbibigay kay Kai Sotto ng malaking chances na makapasok sa NBA. At kung sakali, si Kai ang magiging kryptonite ni Victor Wembanyama. At balitang NBA naman, ang Luka Doncic-Kyrie Irving duo ay nasa kanilang prime form sa kanilang paglalaro ngayon sa NBA Finals. Kailangan lamang ni Luka Doncic at Kyrie Irving ng konting panahon kasama ang isa't isa para magtagumpay ang Dallas Mavericks, formed not so long ago NBA All-Star pairing. Patience can indeed pay off in this internet-fueled age of instant expectation. Matapos ang isang maling umpisa pagdating ni Kyrie Irving sa gitna ng season sa isang trade mula sa Brooklyn Nets, habang pareho nilang pinamamahalaan ang kanilang sariling mga injury at nagtapos na hindi nakapasok sa postseason, tiyak na nakahanap ng tamang ritmo ang Dallas Mavericks sa ikalawang taon ng dynamic backcourt duo. Tuloy pa rin sila patungo sa Boston para sa NBA Finals na magsisimula next week.
Those two work at it. It just didn't happen overnight, sabi ni Coach Jason Kidd pagkatapos tinalo ng Dallas Mavericks ang Minnesota Timberwolves para tapusin ang Western Conference Finals in 5 games. Mula sa walang takot na pagtira ni Luka Doncic sa 3-point, mga crafty leaners in the lane at laser-like passes across the court to Kyrie Irving's quickness to the basket, confident shot, and savvy decision-making, maraming special skills ang dala ng Dallas Mavericks sa pinakamalaking entablado ng liga. It is a beautiful combination. Those two play off each other and you can see that they care about one another, sabi ni Coach Kidd, at ang pagpuri sa friendly competition ng kanyang star duo to outdo one another on defense. Sa long reach at high leap ng Dallas Mavericks centers na sina Daniel Gafford at Tariq Lively II, meron laging handang mag-dunk at handang kunin ang isang lob pass para sa isang madaliang slam sa postseason na to. Ang skip pass mula kay Luka Doncic tungo sa isang maluwag na kasamahan sa kupunan ay nagresulta ng maraming 3-pointers mula kina Derrick Jones Jr. at P.J. Washington sa isang nakakahiyang serye para sa Minnesota Timberwolves at ang kanilang pangunguna sa depensa ng liga. We like to play basketball. We like to play together. That's it. Yan ang sabi ni Luka Doncic, who had 12 points in less than 4 minutes, a 20-point first quarter, and 36 points in Game 5 for his high total of these playoffs. Si Daniel Gafford ay isang acquisition sa deadline and trade mula sa Washington Wizards ngayong season at katulad ni P.J. Washington na mula sa Charlotte Hornets, pero sa maliit na panahon ay natutunan niya ang kasama ang ibang mga special players ng kupunan. Si Kyrie Irving ay may napakasayang karera bilang first overall pick sa 2011 draft mula sa Duke at isang kampiyon noong 2016 kasama ang Cleveland Cavaliers bago mapalitan patungo sa Boston Celtics at umalis tungo sa Brooklyn Nets at saka pinagpalit sa Dallas Mavericks. There were plenty of deadlines along the way for wrong reasons at ang 32-year-old player ay under heavy scrutiny, navigated new situations with his complex personality and dealt with injuries na naglimita sa kanyang availability and effectiveness. 2 taon na ang nakaraan ay nakarating si Luka Doncic at ang Dallas Mavericks sa Western Conference Finals at naantala ng huling pag-atake ng Golden State Dynasty. Well, this is a much different roster, but with the same Luka Doncic na merong mas malalim na commitment mula noon na patuloy na umunlad para maging isa sa mga pinakamatinding players ng NBA.